Magandang araw po muli mga kapatid. Narito na po tayong muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Basahin natin ngayon ang Lucas 9, versikulo 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kaniyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Alam naman po natin na nakatatapos lang po ng ating selebrasyon sa pag-alala ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. At nakikita natin sa social media ang iba't ibang klaseng pagpapahirap ng katawan, iba't ibang klaseng pagpinitinsya. Ako po'y dumadalangin sa puong may kapal na sana ang mga kapatiran natin na nagpinitinsya, ipagpatuloy na nila araw-araw ang kanilang pagpinitinsya bilang pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Basahin natin ngayon ang pangalawang Korinto 4, versikulo 10. Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Napakaliwanag po mga kapatid. Nang totoong matuwid, araw-araw nilang pinapasan ang kanilang krus at araw-araw nilang inalaala ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo para maiwasan nila ang pagmalabis ng laman. Kaya mga kapatid, dapat ating pagbulay-bulayang mabuti ang ating ginagawa. Natapos na naman ang Semana Santa. Sana mga kapatid, wala nang nagpapahirap ng katawan na tatamaan sa sinasabi ng ating apostol na si San Pedro. Dito sa kanyang sulat sa 2 Pedro 2:22. Basahin natin. Umpisahan po natin sa 21. Mabuti pang hindi na nila natutunan ang daang matuwid kaysa matapos matutuhan ang banal na kautusan itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang inuluwa na. At ito namang baboy, paliguan mo man, pilit na bumabalik sa dating lugluban. Hanggang dito na lang sinasamahan niyo kong muli upang patuloy pa natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia.